Sa dilim ng gabing iyon, tila nanginginig ang buong lungsod. Ang nagsimula bilang simpleng gulo sa bar ay kumalat sa mga lansangan, lalong tumitindi sa bawat pintig ng puso. Duguan at nanghihina si Rocky Boy, ngunit nasunggaban niya ang baril ng sniper na bumagsak. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa tapang, "Kung ito ang laban ko, lalaban ako." Ngunit bago siya makatayo, isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa kalsada. Isang kotse ang tumilapon sa ere. Nilamon ng apoy ang paligid. Sigawan ang pumuno sa himpapawid habang nagsitakbuhan ang mga tao. Bumagsak si Rocky Boy, sugatan ang kanyang binti. Napasigaw si Lani sa takot. Pilit siyang hinila habang bumabalot ang usok at bubog sa paligid. Mula sa anino, muling lumitaw ang misteryosong lalaki. Nakaitim na jacket, malamig ang mga mata. Mariin niyang hinawakan ang kamay ni Lani. "Kailangan na nating umalis. Wala nang oras." Ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Para bang alam niyang may paparating na mas malaking unos. Samantala, nakaupo si Miguelito sa kanyang bodega. Malamig ang ngiti. Alam niyang ang pagsabog sa bar ay simula pa lamang. Bawat tao sa lungsod, Rocky Boy, Lani, Punggay, Alok, ay nakulong sa kanyang laro. Si Punggay, nanlumo habang pinapanood ang video sa kanyang telepono. Dugo, apoy, sigawan. Agad niyang minensahe si Alok. "Kailangan nating kumilos ngayon." Sa lansangan, nakahandusay si Rocky Boy sa usok. Naglalagablab ang kanyang mga mata sa paghihiganti. Alam niyang hindi na ito tungkol sa bar. Ito'y tungkol sa kapalaran ng buong lungsod. Bawat pagsabog, bawat lihim, ay humihila sa kanila sa digmaan kung saan nakataya ang buhay at pag-ibig. Kumalat ang galit ni Miguelito na parang apoy. Pinatay niya ang bodyguard ni Rocky Boy at siya mismo ang umatake. Tumagsa ang kanyang mga tauhan hanggang sa bumagsak si Rocky Boy. Walang malay. Para kay Miguelito, iyon ay aral. Para sa lahat, iyon ay bangungot. Mula sa malayo, nakamasid si Pre. Bagaman, pinalot ng takot, nanatiling matatag ang kanyang mga mata. Naunawaan niyang hindi ito karaniwang alitan. May mas malalim na misteryo, lalo na ang obsesyong galit ni Miguelito laban sa dating minamahal ni Rocky Boy. Nangako si Pre na tutuklasin ang katotohanan. Kinabukasan, nakatanggap si Pre ng mahiwagang mensahe. "Kung nais mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa lumang pabrika sa tabi ng ilog." Hindi niya alam kung kaibigan o kaaway, ngunit nagtungo siya roon. Madilim ang pabrika, amoy kalawang, bawat hakbang ay kumakalabog na parang bakal sa kanyang dibdib. Isang tinig ang tumawag. "Alam kong darating ka?" Paglingon ni Pre, isang nakamaskarang lalaki ang lumitaw. Bago pa siya makasagot, bumagsak ang mga bakal mula sa itaas, muntik na siyang tamaan. Sa takot, tumakbo siya at doon nakita si Punggay, nanginginig, mahina ang bulong. "Hindi ko dapat pinuntahan ito." Biglang sumugod ang mga armadong lalaki. Umalingaw-ngaw ang putukan sa dilim, mga balay naghiwa-hiwa ng anino sa dingding. Buong lakas na lumaban si Pre, umaapaw ang adrenaline. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isang kahon. Sa loob nito, mga sulat, litrato, kontrata. Patunay na si Miguelito ang nag-orchestrate ng pagkawasak ng pamilya ni Rocky Boy upang palawakin ang kanyang kapangyarihan. Mahinang bulong ni Pre. Planado ang lahat. Ngunit bago pa siya makapag-isip, lumamig ang hangin. Isang marahas na ihip ang dumaan at mula sa anino lumitaw si Tanggol. Duguan ang mga kamay, nanlaki ang mga mata ni Punggay sa takot. Nagsimula ang bagong panganib. Mariing tinig ni Tanggol. "Hindi ninyo alam kung sino ang tunay na kaaway." Naglalagablab ang kanyang mga mata. Sa labas, dumating ang mga pulis at ambulansya, ngunit sa loob, lalong naging mabangis ang labanan. Lumitaw si Miguelito mula sa likuran, parang multo. Hawak ang matalim na kutsilyo.
Bawat saksak ay puno ng galit at pagtataksil. Umabot sa pinakamadilim na yugto ang digmaan. Bawat tauhan ay nakulong sa sapot ng paghihiganti, lihim at pakikipag-survive. At sa puso ng kaguluhan, nanatiling nakatago ang tunay na kaaway, naghihintay ng tamang oras upang umatake. Sa presinto, natuklasan ni Pre ang lihim na silid na naglalaman ng pinakamadilim na katotohanan ni Miguelito. Mga tala ng pagpatay, pagtataksil, at plano upang wasakin ang pamilya ni Rocky Boy. Ngunit higit na nakagugulat, lumitaw ang pangalan ni Rocky Boy mismo sa listahan ng mga kasabwat, nagbabadya ng mas malalim na pagkakasangkot. Umalingaw-ngaw ang putukan, bumagsak si Punggay, duguan sa sahig. Noon naunawaan ni Pre, lahat sila ay nakulong sa dinakikitang sapot ng pagtataksil, lihim at dugo. Ang tunay na kaaway ay nanatiling nakatago sa anino. Kumalat ang kaguluhan sa presinto. Pawisan si Tanggol, hawak ang isang liham na naglalaman ng mabigat na revelasyon. Ang pamilya Terrero ay konektado sa tunay na panganib. Ang nakasulat na pangalan ay ng isang taksil na matagal na nilang pinagkatiwalaan. Nanginginig ang tinig ni Punggay. Paano ito nangyari? Ngunit bago pa dumating ang sagot, sumabog ang mga dingding, nilamon ng apoy ang gusali. Sa labas, isang walang mukhang figura ang nakamasid. Malamig ang mga mata, palihim na nagre-record ng bawat galaw. Sa loob, muling lumitaw si Rocky Boy, hindi dala ng galit, kundi ng impormasyon. Hindi ikaw ang tunay na kaaway. Ang tunay na panganib ay nasa loob ng iyong pamilya. Kapag dumating ang oras, isang taksil ang sisira sa inyo. Natigilan sina Tanggol at Punggay. Naunawaan nilang ito pa lamang ang simula. Nasa harap nila ang mas madilim na kabanata, isang laro ng buhay at kamatayan, kung saan mababasag ang tiwala, tatama ang pagtataksil mula sa loob, at bawat lihim ay maaaring magwasak ng kanilang mundo. Sa loob, nagtago sina Punggay at Jonas sa ilalim ng mesa habang matatag na nakatayo si Tanggol sa pintuan. Mahigpit na hawak ang liham na nagtuturo sa kanilang susunod na hakbang. Mariin ang kanyang tinig. Kailangan nating malaman kung sino ang tunay na kaaway. Ngunit dumating ang hindi inaasahang pagtataksil. Si Lunes, dating kakampi, ngayoy nagpakilalang taksil. Malamig ang kanyang mga mata, mapanuyang tinig. Akala ninyo ligtas kayo. Hindi pa ninyo alam ang buong katotohanan? Naging pugad ng takot ang presinto. Isa-isang lumitaw ang mga lihim ng pamilya Terrero, habang ang tunay na kaaway ay naghihintay sa anino ng tamang oras upang umatake. Ang mga basag na bintana ay nagpasok ng maputlang liwanag, at ang mga anino ng lungsod ay tila nabuhay, nag-aabang ng kanilang pagkakamali. Mahinang bulong ni Miguelito. Kailangan nating pumasok. Pinagsama ang takot at tapang sa kanyang tinig. Tumango si Punggay, nanginginig, ngunit alam niyang wala ng atrasan. Habang umaakyat sila sa sirang hagdan, muling bumalik ang malamig na halakhak. Dalawang figura ang lumitaw mula sa dilim, ang kanilang malupit na ngiti puno ng panunuya. Tumama ang katotohanan. Ito pa lamang ang simula. Mas malalim na pagtataksil at mas madidilim na laro ang naghihintay. Una, paki-subscribe at i-like ang video. Pagkatapos, sisimulan na natin ang paliwanag. Yumanig ang gusali sa isang pagsabog. Hinila ni Miguelito si Punggay papasok sa isang nakatagong silid na puno ng lumang dokumento, mga larawan ng pamilya, at mga mapa ng mga misteryo ng lungsod. Ngunit naroon si Dario, dating kaibigan na ngayoy kaaway, hawak ang baril, malamig ang mga mata. Hindi ninyo dapat nalaman ito. Natigilan si Punggay, tumigil ang pintig ng kanyang puso. Sino ba ang tunay na kaibigan at sino ang kaaway na nakabalat kayo sa anino?
Naalala ni Miguelito ang mga turo ng kanyang mga ninuno. Bawat segundo ay laban para sa buhay. Nagkubli sila sa likod ng mga kahon at napansin ni Miguelito ang isang lihim na lagusan. Dito tayo, pulong niya. Sa daan, muling umalingaw-ngaw ang pamilyar na halakhak, si Aling Rosa, ina ni Miguelito. Ngunit puno ng lihim ang kanyang mga mata. Ibinunyag niya ang isang dokumento na naglalantad ng matagal ng sabwatan ni Uncle Renato upang wasakin ang pamilya. Gumuho ang tiwala, bumagsak ang kanilang mundo. Biglang lumitaw ang isang nakamaskarang estranghero, hawak ang sandata. Hindi kayo dapat narito. Sumugod si Miguelito upang ipagtanggol si Punggay, ngunit umalingaw-ngaw ang putukan, yumanig ang gusali. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang isang nakatagong pinto sa ilalim ng hagdan. Nag-aanyaya sa kanila na lumusong sa mas malalim na misteryo. Sa loob, natagpuan nila ang mga relikya, hiyas at isang lihim na silid. Tumugtog ang isang video recording ng kanilang mga magulang, mabigat ang tinig sa babala. Kapag hindi kayo pumili ng tama, mawawala ang lahat. Tumagos ang sakit sa kanilang mga puso. Bawat salita'y parang palaso. Naunawaan nilang ang kanilang mga pasya ang magtatakda hindi lamang ng kapalaran ng pamilya, kundi ng buong lungsod. Sa pintuan, lumitaw ang isa pang figura, dating kaibigan, ngayoy mandaragit. Hawak ang baril, matalim ang mga mata. Tapos na ang laro, mariin niyang wika. Sumabog ang liwanag, pumuno ng alikabok at takot ang silid. Lumabas ang katotohanan, siya ay dating kakampi ni Renato, nakatakdang wasakin ang pamilya mula sa loob. Sa labas, umalingaw-ngaw ang sigaw. Ang matandang kasama na akala'y patay na ay bumalik. Hawak ang ebidensyang makapagliligtas sa kanila. Lumapot ang hangin sa emosyon, takot, galit, hinala, pag-asa. Ngunit walang pahinga. Isa pang lihim ang lumitaw. Isang pinagkakatiwalaang kakampi ay konektado sa kaaway. Bawat hakbang ay tila paglalakad sa gilid ng bangin. Kinagabihan, sa madilim na silid, damani na Miguelito at Punggay ang nakapipinsalang bigat ng pagpili. Alam nilang, ang laban ay hindi lamang laban sa mga kaaway, kundi laban sa mga nakatagong katotohanan ng kanilang sariling dugo. Nakabitin ang kanilang mga puso, ngunit sa loob ay naglalagablab ang apoy ng katotohanan, hustisya at pagprotekta sa isa't isa. Tayo sa susunod na video. Mag-subscribe kayo lahat, i-like ang video at manatiling nakaantabay.